Ayan, good day mga kalipify. Ngayong araw, tuturuan ko kayo magbuo ng ating mobile pedestal na si Seth. Bago tayo mag-start, papakita ko muna sa inyo yung ating mga accessories, parts. Ayan, ito yung mga parts natin tsaka accessories. Ito yung gulong natin sa ating mobile pedestal. Then ito yung mga panlock, washer, nuts, screw. Then yung rubber stopper natin. Ayan, nandito na siya lahat. Then ito naman yung lock and keys natin. Ayan, ito yung mga ibang parts. Ayan, ito yung sa footing. Mamaya makikita natin kung saan siya sinasalpak. Ayan, then yung tray. Side panel. Ayan. Back panel. Then ito naman yung mga parts ng drawer natin. Yan, ito nakasaklob siya sa loob. Yan. Yan, ito yun. Meron din siya dito. Ito yung mga front door natin na cover. Ito yung mga railing, 6 pieces. Separator. Yan, ibang parts. Then, tsaka ito. Sa loob ng drawer natin sa pinakadulo. Ito naman yung cover sa ilalim ng ating pedestal. Then, ito yung pinakatawan ng ating drawer. 3 pieces. Another side panel. Ayan. Bago tayo magsimula sa pagbuo, ikabit na natin itong mga gulong. Pasok nyo lang dyan. Lagyan nyo ng washer. Tapos tsaka nyo lagyan ng nuts para mag-lock. Tapos ito yung magiging panghigpit natin. Ayan. Bali magkakabit tayo ng washer sa ilalim. Nuts, ito yung gulong niya. Kabila, ganun ulit. Kabit na natin itong gulong. Then, washer. Tsaka natin isalpak yung nuts. Natin. Ayan. Mga puti natin. Ayan, nakabit na yung mga gulong. Meron din siyang panlock para naging steady yung niya. Ayan. Baba. Ito pala yung natin, top cover. Yung merong naka-emboss na liquify. Yan, balik rin natin siya. Bali, ito yung taas. Yan, ito yung taas niya. Yung merong ganito. Kasi dyan natin ipapatong yung top cover natin. Bali, ibabaliktad lang natin. Then, kunin yung isang side. Baliktad lang din natin. Yan. Make sure lang guys na dapat parehong merong gantong gawin yung side panel natin. Yan, magkatapat siya. Katapat yung sa dulo. Bali, itong likod,
Ito yung likod niya. Yan. Ito yung likod niya. Ito yung merong gantong slot. Ito yung harap. Yan. Dito natin isasalpak yung mga railing. Yan. Ito po yung itsura ng harap. Then, ito yung ganito naman, yung may space sa gitna. Ayan naman po yung likod. Tapos sa harap, ito yung ikakabit nating part. Yan. Natin. Yan. Tapos, ito naman yung sa may bandang likuran. Yung ganitong parts. Ganyan siya. Tapos bago yan, ikakabit na rin itong cover. Yan ang ating ilalim. Yan. Lock muna natin ito. Yan, iscrewan lang natin yan. Kung wala kayong cordless, pwede naman screwdriver. Ito na ganyan, tsaka natin ikabit yung back panel na. Yan. Yan, yung one naka-imbuse. Baka malito kayo sa top cover. Yung meron naka-imbuse na lipita, yan po yung top cover. Ito naman yung back panel. Yan, screwan nyo lang dito. And after natin makabit yung mga base natin, ilalim, back panel, side panel, then yung mga gulong. And next natin kakabit itong ating mga railing. Then kunin na rin natin itong ito yung maglalak sa mga drawer natin. Itong brace na to. Bali sa pagkabit po ng railing, lagi po dapat mauna yung part na to. Then ito, yung pinakauna. Bali pag ganito yung side, ito po yung nakadikit sa may back panel. Itong side na to. Dulo muna, tapos lagi pong pababa.
dulo, pababa. At ito pong side na to, left side po siya. Bali parang ganito po siya. Tungtong muna dito. Buhin na yung slot na yan. Tungtong, tapos kapain dito sa may butas. Then, baba. Ulit tayo ng left side. Dulo muna, then bababa. Tungtong dito sa may slot. Dulo, then bababa. Yan, ito naman right side. Bago tayo magkabit ng right side na railing, idikit na natin to sa ating side panel. Yan, make sure lang na dapat nakabend to yung part na to. Ito yung ilalim. Dapat nakabend na siya. Yan. Yan, bali i-bend na siya na ganito. Yan, tapos dapat ito nakabend siya. Bago tayo magdagay ng railing, yan, i-attach muna natin ito. Yan, make sure lang guys na dapat ganito yung pagkakapasok. Yan, bali nasa loob mismo siya. Hindi siya yung nakatungtong dito. Dapat nandito mismo sa may loob ng slot. Baba. Ito, left side. And make sure lang na dapat nakatungtong mismo rito para pumantay siya rito. Yan, sa may slot dapat nakatungtong siya. Kapag nakatungtong yun, tututok yan ng maayos dito sa may butas. Pag hindi siya nakatungtong na maayos, magkakaroon siya ng lapses dito. Hindi siya magpapantay. Kaya kailangan kapasok dito sa may slot. Yan. After natin makabit yung railing natin, ang gawin ulit natin, babalik rin natin siya. Kukunin natin tong top cover natin. Yan, bali, ito, ihiga lang natin siya ng pagod. Yan. Dapat guys, ang magpapantay dyan, itong side na to. Yan. Tapos din dito sa may side. Bali ito talaga, meron siyang mga inch. Almost 1 inch na sobra. Ganyan talaga yan kasi sa drawer. Yan. Bali, check nyo lang din kung nakatutok na sa butas dito sa may loob. Pag nakatutok na sa butas dito, papantay na yan dito. Screw. The last one. Yan. And after natin makabit yung top cover natin, balikan lang natin ulit siya. Yan, nakabit na natin siya. Next natin bubuhayin yung kanyang drawer naman. Yan, bali ibibend na siya ng ganito. Dapat itong part na to, magkakaharap siya. Yan, magkakaharap dapat. Ito yung back side. Ito siya, yung merong slot. Yan, dyan siya. Then ito naman yung sa front cover ng drawer natin. Ikabit na natin itong back. Pagkabit ng guys 3, 2, 1 go. Yan, sa pagkabit ng back part ng ating drawer, itong part na to, ito yung isasalpak natin dito. Yan. Makikita nyo meron siya mga side na panlock.
Yan. Yan, then after natin makabit tong part na to sa ating drawer, next natin kakabit yung ating front drawer naman. Sa front drawer guys, kung nakikita nyo yung dalawang butas na to, tsaka dito, dapat magkatapat sila. Pasok nyo muna to, yung may part na yan. Pasok nyo sa loob. Yan, then pag magkapasok na yan, itong mga butas na yan, ayun yung i-screwan nyo. Yan, pag natapat sa butas, ganyan lang din, tuloy-tuloy lang. Then sa kabilang side, sabi nyo lang ulit. Yan. Yan, din after yan, ikakabit natin yung cover niya sa loob. Yan, ito. Bali, ito muna ang side na ito yung una natin ipapasok sa may bandang taas. Yan. Yan, bali, pag ganito siya, unahin nyo muna sa taas. Yan, pag napasok, snap, snap. Yan. Then, kunin natin to yung railing. Pagkakuha na ito, press down. Tulak. Ito siya sa my right side. Then, kunin natin yung left side. Sa left side naman, guys, tulak naman siya pataas. Pindot, pataas. Balik ulit. Yan, pataas lang to. Yan, tapos kukunin natin itong part na to. Itong white. Ito yung guide niya para mag-lock yung mga drawer. Pag nilock natin dito sa may susian sa taas. Yan, bali ang pagkabit niya ito, itong merong curve, papunta siya doon, paloob sa drawer. Yan, ganyan siya. Saka natin i-screw sa loob. Ayun yung guide niya. Yan. Unahin nyo muna ipasok to yung dito sa may part na to. Yan. Pag onting nakapasok na, hila. Then ipasok nyo pa loob yung right side. Yan. Pag napasok na, hila ulit. Tsaka nyo siya ipantay ng ganito, diretso. Then tsaka nyo dahan-dahan ipasok. Yan. Ganyan po yung pagkapasok sa kanya. Then, kukunin natin tong rubber stopper. Yan, itong 4 na rubber stopper na to, dito natin siya ilalagay. Ito, sa mga butas na to. Yan, dito. Yan, dito. Kabila rin. Yan, dito. Yan. And after natin makabit yan, yung ibang drawer naman yung bubuhin natin. Same procedure lang. Bend natin to pataas. Kunin natin itong back. Ito muna ang back.
Yan. Dapat mag-lock siya ng ganyan. Kada side niya. Yan, dito naman tayo sa may harapan. Kunin natin itong part na to, yung wala pang butas dito, yung may susian. Ito muna. Release lang natin itong cover sa loob. Bali, ganun lang din. Isasampa muna natin ito. Pag nasampa na natin yan, i-screwhan natin yan, yung mga butas. Kapag hindi nagtama yung butas sa ganito, ibig sabihin, baliktad yung pagkakasalpak nyo ito. Kaya dapat ang pagsalpak, dapat lagi nasa baba yung butas. Dito sa dalawang butas ay banda sa baba. Yan, pag ganito natin siya i-screw para mas madali. Yan. After natin makabit yung front cover natin, ito naman yung sa may loob. Ganun lang ulit. Ito may slot, ito may sa may taas. Then, medyo i-bend ko na itong side para mapasok siya. Yan. Then, kunin natin ulit yung railing. Hila. Press down. Kabila. Press up. Yan, ganyan lang ulit sa pagpasok ng drawer. Medyo slide mo na siya ng ganyan. Pasok, hila. Pasok pa loob. Sentro, balik, antayin. Dahan-dahan ipasok. Lagyan natin ulit ng rubber stopper. Kabilang side. Yan. Then last drawer tayo. Bend. Dapat magkakatapat siya. Yan, medyo i-bend na natin ito. Palabas na natin siya ng konti. And pag nag-lock siya ng ganon, sikwatin nyo lang dito ng flat screw para ma-release nyo ulit siya. Yan, then itong part naman ito ikakabit na. Ito yung may susian na part. Pwede yan, ikabit na natin agad yung susi. And sa pagkabit nito guys, make sure lagi na ito yung part na to, lagi siyang papunta ng kanan. Dahil dito, pakanan yung islat niya. Kaya kailangan papunta siya ng kanan para gumalaw yung mechanism niya. Laging pakanan po yung paling. Yan, pag ganito, yan, check nyo na maigi yung, ito yung code ng susian. Nandito siya sa may left side ko. Tapos yung gawin nito, pakanan. Yan. Salpak muna natin dito. Yan, tsaka natin ikabit yung lock. Yan. Yan, itong ulit natin dito. Pwede natin tanggalin ulit muna yung susi. Ito, ulit natin siya para mas mabilis.
Load natin yung susi. Tapos, kunin natin to. Yan lang ulit. Press down. Ulit. Press up. Ulit. Pagpasok ko rin ulit, medyo slide. Labas. Slide ulit sa loob. Pila ulit, pantay. Ang dami pasok. Yan. Tapos, kunin natin yung rubber stopper. Yan. Rubber stopper dito. Kabila. Ito. Itong part na to, dito siya sa may baba. Tupak mo lang yan. Tupak mo lang yan dito. Ganda. Yan. Tapos itong parts na to, dito siya. Yan. 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 Para ito yung magiging lock niya. Yan. Ganyan lang kadali buuin ng ating set, ng ating mobile pedestal.